Sa unang tingin ay aakalain mo talaga siyang tibi. Pero hindi po, at yan po ay klase ng balatan na kung tawagin din sa amin ay kaki o sea cucumber. At yan nga naman ang titistingan nating lutuin ngayon. At saka nakahuli nga rin pala ako ng kasag, ay diniluto ko na rin. At ang swerte nga ng kapatid ko kasi nakahuli din siya ng katang. At yun na nga for today's video, at dahil nga may hibas na naman ngayon, syempre nasa dagat na naman kami. At syempre kapag pumupunta kami sa dagat ay talagang kasama kami lahat at wala nga naiiwan sa bahay. Wala kasi magbabantay sa bunso kong kapatid at gawa ng si mama ay kasama nga rin sa dagat. Si mama kasi hindi lang yung nananatili sa bahay at sumasama nga rin niya kay papa lagi sa dagat at tumutulong sa paghahanap buhay. Kumbaga ay tulong-tulong lagi kami kapag nga panahon ng hanap buhay sa dagat. At kahit nga yung kapatid kong isa na nasa unhan ng bangka, ayan, tumutulong na rin yan sa amin sa hanap buhay. At ito nga batang maliit na ito, syempre pa-pretty lang yan din sa bangka. O diba, sana all pretty, iba talaga kapag bunso. Lalo na kapag ngumiti yan, talaga namang walang panama yung ate sa dimple niyan. Natatawa nga pala kami sa batang yan kasi nga palagi yan sinasabi na ang sarap doon ng buhay niya din sa tabing dagat kasi nga pahiga-higa lang siya sa bangka. Ang ganito nga pala eksena sa amin ay normal na yan sa amin at gawa nung kami mga bata pa ay lagi din kami kasama sa dagat. Pero masaya naman at gawa ng para lang lagi kami nag-picnic din sa dagat at gawa nang dito nga kami kumakain tapos minsan dito na rin kami natutulog kasi nga minsan ay kapag ang hibas ay madaling araw ay dito na kami natutulog para pagkagising namin ay didiretso na pangilaw. At dahil nga unang araw ngayon ng hibas sa pangingilaw kaya naman ay maaga nga ang hibas ngayon at alas 4 pa lang o di kaya alas 5 ay hibas na. At saka mabilis lang din tumaib o mag-high tide. At ito nga pala dinampot ko ay klase rin ito ng balatan o sea cucumber na kung tawagin din sa amin ay gulong. Ito nga pala na i-vlog ko na nung nakaraan at nagkilaw nga ako nito. At ito nga pala yung palatandaan na may balatang gulong malapit sa iyo. Pag may nakita kang ganyan, balay nila yaan. Magtingin-tingin ka lang sa paligid at makikita mo sila. Ayun no, nakabalay. Nga pala mga ganitong balatan o lahat naman ng klase ng balatan kapag umaga ay talaga mga nakatago sila. Ang ganitong klase ng balatan ay nakatago ay sila sa buhangin. At yung ibang klase naman ng balatan ay sa batuhan sila nagtatago. At yung mga nasa batuhan naman na klase ng balatan, ang palatandaan naman doon ay yung mga dumi nila. Pero mas maganda ang manguha niyan ay gabi at gawa ng mga nakalabas laang sila. Pero yung klase nga ng balatan na lulutuin ko ngayon ay medyo mahirap yun hanapin kahit gabi at gawa ng kakulay siya ng bato. Tapos ito nga pala ay klase din ng balatan na kung tawagin din sa amin ay uwak. Wala lang, share ko lang. Tapos ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na lulutuin natin ngayon. Balatang kaki. Sa unang tingin talaga ay parang mapapagkamalan mo talaga siyang tibi. Ay ano, tibi ng mangingilaw. O baka tanungin nyo pa kung ano ba yung tibi. Ang tibi ay Nakakita nga rin pala ako dito ng balakwit at kinuha ko na nga rin pala. At gawa ng abay pwede rin naman niyang ulamin. Ano nga pala mga kaki ay kadalasan makikita mo yan din sa mga kulapuhan o yung para mga damo din sa dagat. Ayan o. Kadalasan nga ay dyan sila lagi nagtatago at mahirap nga silang hanapin lalo na kapag umaga. Pag ganitong hapon ayan medyo lumalabas naman na sila. Pero kapag umaga nga naku mababaliw ka lang ang kakahanap sa kanila at gawa ng yan minsan inatago sa buhangin. O di kaya naman minsan talaga ay halos kahawig sila ng bato. Ayan o tulad niyan halos talaga hindi mo siya makita kapag hindi mo akatitigan mabuti ring kulapo. Ay nga pala happy birthday kay Charbem Ayon. Birthday daw niya May 26. Happy birthday po. So yun na nga mabalik tayo. Medyo dumidilim na nga pala kaso nga lang ay wala akong dalang flashlight dyan. At gawa ng alaman nga pala ng bag ko ay phone holder. At medyo tinatamad pa nga akong bumalik sa bangka para kumuha ng flashlight. Kaya naman ay ayun, days na lang muna hanggat may nakikita pa ay. Palagi nga pala ako nagdadala ng bag kasi nga ay pinaglalagyan ko yun ng flashlight. Dalawa kasi lagi ang dala namin flashlight kapag kami ay nangingilaw at may pangreserba nga kaming isa. At gawa ng yan, dadali naman malubat ng aming flashlight. At yung phone holder naman ay kinakabit ko yan kapag ako ay nangingilaw na para naman ay hindi ako mahirapan. Nakita nga rin pala ako ng saguksok at uhulihin ko na rin abay damay-damay na to. At dahil nga madilim na talaga abay kumuha na nga ako ng flashlight. At gawa ng hindi ko na makita ang daan abay mamaya ay makarating na ako ng Marinduque na hindi ko na mamalayan. Nga pala gusto ko lang sagutin yung nag-comment sa akin kasi nga dati nag-post ako nung natinik ako sa binti ng tuyom. Ay natutuwa sila kasi bakit daw sa binti ako natinik hindi daw sa paa. Ay marunong pa baga kayo kawasit sa binti na tinik ay nalipad daw wari ko ang mga tuyom din sa amin. Kapag kasi mataas ang tubig, kapag kami nangingilaw, ay di mga nakatayuya ang mga lusayan na yan. Mga naghapon nga yung mga tuyom dyan. Ayan o, tulad niya, nakahapon ng gayaan. Ay minsan, ay pamulog-mulog ako, ay di nangangadagasan ko nga. So yun na nga, nakakita nga rin pala ko dito ng kasag at uhulihin ko na rin. Abay, pwede rin naman yung ulamin ay. Kaso medyo malalim nga lang, kaya naman ako hirap nga sa paghuli din sa kasag. At gawa nang nalapat nga yung cellphone. Hindi ko nga mahawakan na maayos yung kasag at ako'y masisipit na kaya binitawan ko na. Pero okay nga lang yun at nakakita naman ulit ako dito ng kasag. Nasa mababaw lang at madali nga lang hulihin. Kaya nga lang ay medyo payat naman kaya pinakawalan ko na. At wala din naman akong halos makakain dyan. Tapos nakakita nga pala ulit ako dito ng kasag. At syempre may dala na akong sirok. Bumalik ako sa bangka. Abay napahirapan ko yung sarili ko kakadampot ay.
O ay di ayun man din at pasok agad sa sirok, yan ang basic. Tapos tingnan nga natin kung mataba at ayun mataba naman kaya na may kinuha ko na nga. At dahil nga medyo malalim na at tumataib na nga ay kaya na may pumanik na nga ako sa bangka at ay nakita nga sa akin ng kapatid ko aring kanya nahuli na katang. Napakalaki oh. Sabi ko nga ay sayang dapat binidyo mo man laang kung paano mo nahuli. At ang sabi nga niya sa akin ay abay unahin ko pa pag ang pagbidyo niyan ay kung makatakas pa yan abay di sayang kwarta na yan. Oo nga naman may punto naman siya doon. Pero nakakatuwa nga at yan ang laki ay mas malapad pa din sa kamay ko. Buti pa sila kapag nangingilaw ay nakakita sila ng katang. Samantalang ako'y naku napakadalang ko makakita ng gayaan. So yun na nga at akaunti nga pala yung mga nakuha kong kaki. Hindi ko nga lang alam po ilang piraso yun at hindi ko na nga nabilang. Pero okay lang din naman yan at gawa ng testing laang din naman are. Kasi din nga sa amin ang kadalasang ginagawa namin sa balatan kapag uulamin namin ay kinikilaw laang namin at hindi nga namin niluluto. Pero sabi nga ni nanay nung mga kapanahunan daw nila panahon baga ng kupong-kupong ay nagluluto nga sila na rin kaki at ginagataan nga daw nila. Kaya na may naisipan ko nga nagataan naman para maiba naman at gawa ng lagi nila ang kilaw. So bali ang una ko nga palang gagawin dyan, abay syempre tanggalan muna natin bituka yan at alinisin at tanggalan din natin yung mga parang ngipin baga niya, ayan oh. At pag natapos natin linisan ay alaga muna natin bago natin gatan at gawa ng yan ng kunat niyaan. Bali ito na nga pala yung mga nahuli kong kasaga at 3 piraso nga lang pala yan at hindi ko na nga rin na-i-video yung iba kasi nga ay malalim na yan ang hirap na mag-video. Tapos may nakuha akong 3 balakwet at saka isang sikad-sikad. At ito na nga pala yung kaki matapos kong ilaga at akaunti nga lang pala pero okay na din naman yan at kuha ng artistingan ko lang naman kung ano bagang lasa na kapag ginataan ito. Medyo mahirap nga palang gayatin kasi nga ayan ang puro lang aking kutsilyo tapos medyo makunat pa rin aking ginagayat. Sabi nga pala ni Papa dapat daw yung balatang hanginan na lang daw ang aking ginataan at gawa ng malambot daw yun kaysa nga dito. Sabi ko nga hindi, ito nga gusto ko lutuin ay hindi napanguha ko na kasi at saka na video ko na alangan naman palitan ko pa ay nandyan na yan. Pero yan na may kinakain din naman talaga. Sabi ko nga kay Papa ay next time na lang yun. Habang nagagayat nga pala ako na rekado dyan ay nilaga ko na nga pala yung mga nahuli kong kasag at saka yung balakwit at isang sikad-sikad. Hanggang ngayon nga pala ay wala man lang ako makitang hipon kapag ako'y nangingilaw kaya naman ay talagang wala ang silbi yung aking buhayan at hindi ko malang mapagbuhayan ng hipon. Bali naalala ko rin tuloy nung gumawa nga ako ng sirok at manguhuli ako ng balaw. Kaso nga lang ay palipas na rin yung balaw ay di wala na rin ako nahuli. Pero ngayon naman ay may mga hipon pa rin naman na mahuhuli kaya nga lang ay wala sa dagat at nasa palaisdaan. At hinihintay ko na nga lang magkabit ng bakikong yung tito ko at para ma-share ko sa inyo kung paano ba hinuhuli ang hipon na ginagamitan namin ng bakikong kung tawagin din sa amin. So yun na nga at luto ng ating ginataang kaki. Kain po tayo guys. At bago nga ako magsimulang kumain ay abigyan ko muna si Abong ng kanyang pagkain at gawa ng yan sama ng tingin sa akin. Tapos mag-uumpisa pa nga lang akong kumain, ayan nga at ubos na agad yung pagkain niya. Binigyan ko nga pala muna ulit siya ng pagkain at gawa ng baka bigla magtampo ay baka iwanan ako. Bali sa pagluluto nga pala na rin balatan ay dapat pala half cook laang. Yung baga nga kalahati lang ang luto. Hindi pag nasobrahan kasi siya ng luto ay lalo pa siyang kumukunat. Medyo napasobra kasi yung pagkakalaga ko at gawa na nakalimutan ko nga kanina. Pero sa lasa, okay lang naman. Para lang din siyang gutos o yung octopus. Mas bet ko dito ang ginataang sea anemone o yung kibot kung tawagin din sa amin. Masarap kasi yun lalo na kapag aasiman ng sampalok yung pagkakagatan niya. Tapos medyo pinakhati. Namiss ko tuloy bigla magluto noon. Nakakamiss yung ganong pang ulam. At ito na nga pala yung mga nahuli kong kasag o di ba mataba siya. At saka hindi yatak yung laman niya kasi nga hindi ko naman siya sinibat. At yun nga ang kagandahan kapag hindi mo asibatin ang mga alimasag. Kung bagay asirukin mo na lang o di kaya adamputin mo na lang para hindi yatak yung laman. Tapos nilantakan ko na nga rin pala aring balakwit. Hindi nga pala talaga nakakasawa ang lasa ng balakwit ay lalo na't kapag ganyan lang paunti-unti lang ang nakukuha mo. Pero kapag dagsaan naman ay hindi naman masyado namin pinapansin yan at sasabihin lang namin ay ano ba naman yan? Balakwit na naman ang ulam. So yun na nga, finally nakatapos din ng isang vlog. Grabe, nakailang bulol-bulol pa ako bago matapos na rin pag-voice over kong are. So yun lang, bye-bye.